Mr. Daniel Padilla, abay ipinangakong may babawiin at may ipinaglalaban. Ano nga ba ito? But let's talk about Mr. Daniel Padilla right now dahil super hot at talaga namang trending pa rin at pinag-uusapan si Mr. Daniel Padilla sa lahat ng napakagagandang feedbacks at napakagagandang write-ups patungkol dito po kay Mr. Daniel. Isa na namang patunay kasi ng pausayan at dedikasyon ang ipinamalas ng aktor na si Daniel Padilla matapos siyang purihin ng kilalang stunt trainer na si Lance Pimentel para sa kanyang performance sa upcoming teleserye ng ABS-CBN na The Bagman. Ayon sa ulat ng Philippine Star Entertainment, noong July 4, 2025, malaki ang paghanga ni Pimentel sa aktor dahil sa determinasyon nitong paghandaan ang mga stunts at action sequences sa bagong project nito. Sa gitna ng mga isyong personal at mga intriga sa kanyang karera, muli na namang napatunayan ni Daniel na karapat-dapat siyang respetuhin bilang isa sa pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon. Sa ulat na ito, tatalakayin natin ang buong detalye ng proyekto, ang naging pahayag ng stunt trainer at magbibigay rin tayo ng masusing opinyon kung bakit mahalaga ang pagbibigay ng ganitong pagkilala kay Daniel Padilla sa panahong maraming bumabati ko sa kanya. Ayon po sa ulat ng Philippine Star, isa si Lance Pimentel sa mga tumutulong kay Daniel upang mahasa ito sa mga stunt at fight scenes na kinakailangan sa kanyang karakter sa teleserye. Inilahad ni Pimentel na masigasig ang aktor at hindi lang basta umaarte, kundi tunay na iniintindi at isinasapuso ang bawat eksena. Sabi pa nito, may puso siya para sa ginagawa niya. Pahayag ni Pimentel, nakikita mo yung willingness niya ibigay lahat ng karakter niya. He's hungry to learn. Dagdag pa ng trainer, hindi raw basta-basta ang pinagdadaanan ni Daniel sa mga training. May mga eksenang nangangailangan ng disiplina at matinding focus at pisikal na lakas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi raw umaatras si Daniel, bagkus mas lalo pa itong ginaganahan. Ang teleseryeng The Bagman ay isang high-stakes action drama kung saan gaganap si Daniel bilang isang karakter na kailangang mamuhay sa ilalim ng krimen, moralidad at kapangyarihan. Ito rin ay adaptation ng original na I Want TFC series na Bagman na pinagbidahan ni Arjo Ataide. So, ibig sabihin, bago na naman po itong panibago na naman itong project with Mr. Daniel, ano? So, mula sa pagiging thinking ng Philippine showbiz, unti-unti nang iniiwan ni Daniel ang kanyang boy next door image upang bigyan daan ng mga mature at seryosong mga papel. Ang pagganap niya sa The Bagman ay isang malaking hakbang patungo sa pagiging isang versatile na aktor na kaya niyang tumawid mula romansa patungong aksyon at drama. Ang positibong feedback mula kay Lance Pimentel ay isang indikasyon na seryoso si Daniel sa transisyong ito. Hindi siya umaasa sa kanyang dating kasikatan, sa halip pinili niyang pagsikapan, paghirapan at pagkahandaan ang bawat eksena. Isa itong magandang ehemplo para sa mga bagong artista, no? So, kaya naman talagang hinahangaan ng isang Daniel Padilla dahil po sa mga bagay na ito. Dahil ito po talagang pinapakita niya na kaya niya na tumayo sa sarili niya without the shadow of his past, no? Sana hindi sapat. Sinasabi niya dito na hindi sapat ang kagwapuan at kasikatan. Kailangan ding paghusayan ang craft bilang respeto sa industriya. Patunay na siya po ay isang professional, no? Sa gitna ng mga issue tungkol sa personal niyang buhay, gaya ng hiwalayan ni Nadine Catherine at ang mga espekulasyon tungkol sa bagong love life, nananatiling professional si Daniel sa kanyang trabaho. Hindi niya inahayaang makasagabal ang personal na problema sa kalidad ng kanyang trabaho. Ipinakita ng ulat na mas pinili niyang ibuhos sa kanyang panahon at lakas sa mga proyektong may saysay at hamon. At sa panahong artista ang umaasa lamang sa hype endorsement at social media presence, nakakahanga ang focus si Daniel sa performance. Ang kanyang dedikasyon sa physical training ay patunay na kanyang respeto sa kanyang mga manonood. So, isa sa mga nakikita natin na talagang binabawi ngayon nito si Mr. Daniel, yung kanyang imahe. Hindi lingid sa publiko na ilang buwan ding naging sentro ng intriga si Daniel, lalo na matapos mabuwag ang tambalang Katniel. May mga nagsabi ding tila nawawala na ang direksyon ng kanyang karera. Samantalang, ang ilan ay nagduda kung kaya pa ba niyang tumayo mag-isa bilang aktor. Ngunit sa pamamagitan ng The Bagman, tila muling binubuo ni Daniel ang kanyang brand bilang isang aktor na hindi lang para sa kilig kundi pati na rin sa matinong kwento at matinik na pag-arte. Ang paghanga ni Mr. Pimentel ay nagsisilbing kumpirmasyon na hindi lamang ito project lang para kay Daniel, isa itong pagbabalik loob sa core ng kanyang pagiging aktor na may sinseridad at dedikasyon at husay. Kaya naman from our team, pinocongratulate natin si Daniel Padilla because isa po siya, no, sa mga
hinahangaan ngayon at pinipili ng ilang mga producers and directors, no, pagdating po sa mga action serye, no. Ito na naman yung panibago niyang series na The Bagman na kanyang paggaganapan, na unti-unti na po pinapakita ni Daniel na nasa dugo niya rin pala ang pagiging action star. So sinasabi nga baka next sa Coco Martin na daw di umano itong si Daniel Padilla dahil sa galing niya to at pagiging intelligent, no, sa na matuto pa, no, lang ng maraming technique sa showbiz. Kaya naman congratulations Mr. Daniel Padilla. And at ngayon naman, magbasa tayo ng ilan sa mga comments and reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. Unahin natin si Sikron Hernandez. Sabi niya, at mas madaming actor award si DJ kaysa sa ex niya. Search nyo yan. Balikan mo ako kung nagsisinungaling ako. Kung mapapanood niyo movie nila, ang lalim umakting si DJ. Sikat sa iyak lang siya magaling. Ayan. So, pwede naman po tayo magkaroon ng comparison. This is because you like Daniel Padilla. Pero wag po nating i-discount yung kakayahan ni Miss Catherine Bernardo na umarte. Kasi hindi naman po tatabo at hindi naman po makakatanggap ng mga prestigious awards yan sa acting karera niya kung hindi siya magaling. Kasi maaaring kasi love niyo po si DJ, diba? Dahil fan po kayo ni DJ, kaya po kayo compare niyo. Magkaiba po sila ng spotlight at magkaiba rin sila ng galing. Sabi ni Daniel, sabi ni Lucy Cruz, Daniel Padilla is a brilliant actor, very nonchalant at cool. Hindi kailangan mag-compete sa iba. He's low-key, tahimik pero very talented. Silent superstar, does not need a love team. Mas magaling siya kaysa sa babae. Ayun. Ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, ano? And, of course, syempre po, katulad po ng sinasabi ko sa inyo, is, pwede tayo mag-compare, yes. Si opinion nyo po yan. Pero, katulad po ng as I said earlier, meron po silang kanya-kanyang galing. May kanya-kanya silang spotlight. Lalo na ngayon sa mga solo era nila, pinatunayan nila that they are really both good, no? When it comes to acting. At pinapakita talaga nila na deserve po nila talaga na mag-blockbuster yung kanilang mga projects. Sabi ni Miss Herminia Mangila, hayaan nyo na lang sila para masayahan naman ng iba. Kasi kung ipapasok si Kat, baka sabihin naman ng basher nga, ni Catherine na lang dapat ganyan. Ito man talagang strategy nila, Miss Stars. Nakuha ko na ang ibig sabihin nila, puro lang yan sa akin, Miss Stars. Para lang sila naman ang pag-usapan muna. Relax lang ang Patnil or Kat din sa akin. Bali, wala lang yan. Kasi alam ko naman kung sino ang the best actress. Ayan. So, para naman kay Miss Herminia Mangilan, kay Miss Catherine naman siya humahanga. Diba? May kanya-kanya po tayo. Pero, ang pangit lang kasi minsan, humahanga tayo sa isa, pero dinadown natin yung isa. Dapat ko lang ganun. Dapat maging fair lang tayo when it comes to, pag magpo-compare po tayo ng dalawang tao, diba? Kasi alam naman natin kung ano yung kalidad ng pag-arte ni Catherine at saka ni Mr. Daniel Padilla. Uncomparable naman talaga yon, diba? Kaya, let's be happy for them dun sa mga ano nila, sa mga achievements nila, sa mga galing nila. Si Daniel ngayon, nag-excel po siya sa mga, yung kanyang role na pagiging isang action star. And si Miss Catherine naman, talagang mas pinaghahasa niya yung sarili niya naman sa hosting, sa pagiging judge ng PGT, no, nag-judge po siya. At the same time, is mas pinagubuti niya rin po yung kanyang pag-arte, diba? Sabi po ni Miss Raslan, lol, mga supporter si Katin na magagamit sa pangalan ni DJ. Matagal lang tapos ang Katnil, move on. Huwag niyo nang lagi ikapit ang pangalan ni Kat sa anong bagay na ginagawa ni DJ. Sabi ni Miss Rodeline, pinapasikat lang yan si Daniel, kaya todo puri ang mga direktor. Kasi nga naman bata pa yan, malaki pa ang ikikitain nila dyan. Lalo na yung mga producers, ayan. Actually, totoo naman yun. Is kailangan naman talaga nilang i-promote si Daniel. Unang-una, may talent si Daniel. At the same time, si Kat, may pangalan sa industriya. At pangatlo, talagang kikita po sila dyan pag nag-produce po sila at dinirect po nila yan, nag-produce po sila ng movie ni Daniel. Kikita sila. Sabi ni Sarhan, si Daniel Padilla maraming nakuhang award ngayon. Daming endorsement at daming project. Sobrang daming blessing sapagkat sobrang bait down to earth. Kaya ngayon nabansa ng Supremo sapagkat andyan na sa kanya lahat-lahat ayun. So yan pala yung ibig sabihin ng Supremo. Kasi ibig sabihin ng Supreme, di ba? Pag Supreme, highest kasi yun parang ganun But anyways, ayan ang kanyang opinion patungkol dyan, ano? And, talaga namang kahanga-hanga naman talaga si Daniel. And another one, sabi ni Miss Josefina Dodds, masaya na ang magandang nangyari kay Daniel. Masaya kami na hindi siya laos si Daniel. Pinagdadasal naman na tuloy-tuloy na ang success si Daniel at ibigay ulit ang mga endorsement ni Daniel na nawala sa kanya. Masaya si Catherine ang success si Daniel. Kaya kami mga Katnil, bumuboto para manalo si Daniel sa Asian Award na nominado siya. Maraming award ang natanggap ni Catherine. At ang maraming award na ang Katnil hindi dinaluhan. Sanay na kami. No? Sanay na daw sila
si Catherine dinededma yung mga ganong awards. Masaya si Catherine sa success si Daniel, kaya kaming mga Katniel buboto para sa manalong Asian Award. Marami awards na ang Katniel na hindi dinaluhan. Sanay na kami sa kanila. Si Catherine kailanman hindi lalaki ang ulo. Ang mga bashers lang ang magsasabi niyan. True. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Star Eds TV. God bless everyone.